Huwag ka naman labanan, Tigero. Hindi ka uubra sa akin. Kahit anong gawin mo. Pero kung talagang ipipilit mo, ay isusunod kita sa pinakamamahal mong maestro! Tandaan mo, Haring Aswang, kailanman ay hindi mananalo ang puwersa ng dilim sa bawat sugo ng langit. Naniniwala akong poprotektahan ng amang milikha, kaming mga tagapanalig niya at mga sumasampalataya sa kanya. Sinasagad mo na ang pasensya ko, Antingero. Makikita mo ang hinahanap mo. Tampalasan! Gagawin kong palamuti ang mga bungo niyong tatlo sa aking upuan sa oras na mapatay ko kayo! Tandaan mo yan! Bata pa lang ako, ay panati ko na kaming magpipinsan ng mga kwento ni Lolo Kaloy na isa raw malakas na santigwar at nakikipagdigma sa iba't ibang nilalang na may kinalaman sa hiwaga ng mundo. Sa katunayan, ay sa tuwing kami ay nagkakaroon ng mga mahahalagang salo-salong pampamilya, ay ang mga kwento ni Lolo Kaloy ang aming kinapapanabikan. Lalo na ang kanyang kwento tungkol sa kung paano niya naubos at napatay ang isang angkan na mga aswang sa dulong bahagi ng Mindoro kung saan talamak ang mga ito. Dahilan upang makapaghasik sila ng ligim sa lugar at mga karatig bayan. Ayon sa mga nakatatanda kong kamag-anak na talagang nakasabayan ni Lolo sa pag-aagimat, ay sinasabi at pinatotohanan nilang nagtataglay daw si Lolo ng isang mahiwagang mutya na may mga kakaibang abilidad at nakapaloob na lakas espiritual na siyang ginamit umano nito sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. At ayon sa mga ito, ay tinatawag daw ni Lolo ang kanyang gamit na mutya ng anggitay. Matapos nitong matalo sa isang laban ang mahiwaga o engkantadong nilalang at mapasa kanya ang buong lakas nito, pati maging kasangga sa anumang laban o espiritong gabay. Bunso sa 5 magkakapatid si Kaloy, at nung mga panahong yon ay naninirahan sila ng kanyang pamilya sa bayan ng Lipa, probinsya ng Batangas. Sa totoo lang, ay literal na mahirap ang pamumuhay nila sa Batangas dahil sa pag-uuling lamang ang trabaho ng kanyang mga magulang, at ang parehong kinikita ng mga ito ay halos pantawid gutom lang nila para sa araw na yon. Pasalamat na lang sila dahil kahit papano ay may minanang maliit na lupain ang tatay ni Kaloy na kanila namang natataniman ng mga gulay na siyang inilalako nila sa bayan upang pagkakitaan kahit na papano. Dahil sa hirap na rin ng buhay nila, ay natutunan ng mga kapatid niya na maagang magbanat ng buto at humanap ng paraan upang kumita ng pera, dahil kung hindi ay paniguradong magugutom silang mag-anak at wala silang maibibili ng gamot para sa isang kapatid nilang may sakit nung mga panahong yon. Kaya naman, mabilis na tinatapos ng magkakapatid ang kahit na anong trabahong iaatang sa kanila, basta't kikita sila ng pera para sa araw na yon. Isang araw, habang nasa kasarapan ng pagpapahinga si Kaloy at Boyet, ay napabangon silang magkapatid matapos marinig ang boses ng kung sino sa labas ng kanilang bahay. Kaloy! Kaloy! Nariyan ka ba sa inyo? Malamlam na sigaw ng Ginoo mula sa labas ng kanilang bakuran. Oh, Mang Ramil! Kayo pala yan. Ano may paglilingkod ko po sa inyo? May papatrabaho po ba kayo sa akin? Oo, sana Kaloy eh. Magpapakuha sana ako ng panggatong. Naubusan kami. Kung maaari lang sana matatabang kahoy ang ipunin mo, tapos ibaba mo rito. Huwag ka mag-alala, dahil babayaran kita ng maayos o higit pa. Depende sa dami ng iyong madadala sa akin mamaya. Ganun po ba? Sige po, Manong. Pero maaari ko po bang isama ang aking Manong Boyet upang kahit papaano naman po, meron po akong makatulong sa pagdadala at pagbubuhat? Nakikiusap na saad ni Kaloy sa Ginoo. Aba, syempre naman, no? Para na rin kumita ang mga kapatid mo. Ay, siya nga pala, iho, bago ko makalimutan.
Baka naman pwede mo din akong ikuha ng ligaw na gabi sa bundok habang nangangahoy kayo. Huwag kang mag-alala dahil mas malaki ang ibibigay ko sa'yo kapag nakapagbaba ka kahit isang piraso lang. Nako, sige po. Tamang-tama po, Manong. Kinakailangan din po kasi namin talaga ang pera eh. Ilang araw na rin po kasing hindi pa nakakabangon ng isang manong ko. Hindi nga po alam ni tatay kung bakit ito nagkaganon eh. Sinubukan na rin po naming ipatawas kay Tandang Samuel, pero hindi daw po niya malaman kung ano po nakagambala sa kapatid ko. Ganun ba? Naku, kawawa naman palahan eh. O siya, huwag kang mag-alala at akong bahala sa'yo. Basta tandaan mo ang biling ko ha. Matatabang kahoy lamang ang kukunin mo. At huwag na huwag mong kakalimutan ang dahon ng ligaw na gabi ha. Sa puntong yun ay napangiti na lang si Kaloy nang marinig ito bago tinawag ang kanyang manong Boyet na nag-aasikaso na pala ng kanilang mga dadalhin. Tangan ang 2 pirasong itak at maliit na flashlight na pang-ilaw sa daan kung sakasakaling gagabihin sila ay nagtungo na sila sa kakahuyan upang maghanap ng mga kinakailangang bagay. Halos 1 oras din nilang tinahak ang daang mabato patungo sa mismong kakahuyan sa ibaba ng bundok. Habang sinusuong nilang magkapatid ang madamong daan, ay naisipan pa nilang dalawa na dumaan na muna sa ulingan kung saan naroon ang kanilang mga magulang upang makiinom ng tubig. Hindi kasi sila nakapagdala dahil sa pagmamadali. Malayo pa lang sila sa ulingan ay narinig na nila ang kanilang tatay na sumisigaw habang kumakaway sa kanilang dalawa. Kaya naman, nang makita nilang magkapatid ang mga ito, ay dali-dali na silang nagtatatakbo palapit. Boyet! Kaloy! Aba, ano't na pa rito kayo? Anong atin? Tay, tinawagan ko lang po si Kaloy na manguha po ng mga panggatong para kay Mang Ramil. Binyag daw po kasi ng apo niya sa susunod na araw. Kaya mukhang nagpapaimbak na po ng mga panggatong na gagamitin nila. Tama po yun, Tay. Aba, galante po magbigay si Mang Ramil. Sa katunayan pa nga po bibigyan daw po niya kami ng pasobrang bayad basta't makapag-uwi lang daw po kami ng ligaw na gabi. Mukhang maglalaing po yata sila para sa binyagan. O siya, sige. Uminom na muna kayo ng tubig at tumuloy na kayo sa inyong paroroonan upang hindi kayo gabihin. Papaalis na sana silang dalawa nang paalalahanan sila ng kanilang tatay. Boyet, Kaloy, baka tatandaan yung huwag kayong lalapit o tatawid dun sa dulong bahagi yung may naglalakihan at nagtataba ang mga puno. Dahil... Opo, Tay. Bahay po yun o tiraan po ng mga engkantong gubat na maaari namin magambala kung sakasakali po. Natatandaan po namin lahat ng yan, Tay. Dahil bata pa lang po kami, ay ito na po ang palagi niyong paalala sa amin. Napangisi na lamang si Mang Karyo, sabay tinapik-tapik ang 2 anak sa balikat bago tuluyang umalis ang mga yon patungo sa paanan ng bundok. Kaya naman, nang makarating silang 2 sa lugar, ay wala na silang sinayang na sandali at doon ay sinimulan na nilang mangalap at dumampot ng mga kahoy na panggatong. Sa lugar kung saan sila nangunguha ng mga panggatong ay may isang maliit at makipot na ilog. Bali doon nila inihahagis ang mga nakukuha nilang panggatong upang anurin mas mabilis yun na paraan na paglilipat o pagdadala dahil ang mismong bagsak ng mga kahoy na kanilang makukuha ay hindi kalayuan sa baryo kung saan sila nakatira. Sige Kaloy, bilisan mo. Ihulog mo lang ng ihulog ang lahat ng mga nariyan at ako naman ang bahalang magtulak para anurin to pababa. Sige, Manong. Papasobrahan ko na rin ng kuha para may magagamit na rin tayo sa bahay. Habang abalang-abala silang magkapatid sa kanilang ginagawa, ay napukaw ng isang maliwanag na kung ano ang mata ng kapatid ni Kaloy. Kaya naman, bahagya itong tumigil sa kanyang ginagawa at sabay luminga sa paligid-ligid upang tignan kung ano ito. Nang walang makita si Boyet, ay umiling-iling na lang ito at muling bumalik sa trabaho. Ganun na lamang ang gulat nilang dalawa nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod na paghagok. Kaya naman,
na alerto silang magkapatid. Kaloy, dito ka lang sa likod ko at huwag kang maingay. Utos nito sa nakababatang kapatid. Manong, hindi ba't hagok yun ng baboy? Kabado nitong Saad sa kanyang manong. Oo, Kaloy. Pero hindi ko sigurado kung bakit may baboy dito. Sa tagal-tagal na natin nangangahoy dito, ay ni minsan, wala pa akong nakita o nahuling baboy ramo. Isa pa, ay walang ibang nakatira sa gawing ito na nag-aalaga ng baboy. Malabo rin may maligaw na baboy sa gawing to. Ako nga din, Manong. Ni minsan wala pa ako nababalitaan sa mga kababaryo natin na may nahuling ganun sa lugar na to. Dahil sa literal silang kabado sa kung anong nilalang ang may gawa ng mga paghagok, ay dali-dali nilang tinungo kung saan yun nagmumula. Pinakasundan nila ito at gano'n na lang ang gulat nilang magkapatid nang makita ang isang kakaibang baboy ramo. Napakalaki nito kaysa sa normal na baboy. Maitim ang kulay ng balahibo nito habang kumikinang-kinang na tila ba diamante sa tuwing masisinagan ng araw. Agad silang yumukong magkapatid nang makita nilang humarap sa kanila ang baboy at nagsimulang suminghot-singhot na tila ba pinakikiramdaman lamang silang magkapatid. Nang mapalingat ang nilalang ay sinubukan nilang sumilip at gano'n na lamang ang kanilang pagkamangha nang makita nila ang pangil ng baboy ramong yun ay kulay ginto na tila ba umiilaw sa sobrang kinang. Kaya naman, patuloy nilang pinagmasdan ang kakaibang nilalang na yon habang naglalakad sa buong paligid. Tila may kung anong mahikang kumapit kay Kaloy ng mga panahong yon dahil para bang nahihipnotismo siya ng nilalang at nung mapansin ito ng kanyang manong Boyet ay sinampal-sampal siya nito. Kaloy! Kaloy, huy! Makinig kang mabuti sa akin. Huwag kang magpaakit sa taglay na kinang ng pangil ng baboy ramo. Tandaan mo, hindi isang ordinaryong hayop ang baboy na yan, kundi isang diwatang tagapagbantay ng kakawiyang ito. Mabuti pat, huwag na lang natin itong galawin at umalis na lang tayo rito bilang respeto sa kanya. Hindi rin kasi natin alam kung anong posibleng mangyari sa atin kung uhulihin natin siya. Dahil sa mga babala at paalala ng nakatatandang kapatid ni Kaloy, ay minabuti na lang nilang umalis sa gawing yon at ipinagpatuloy na lang ang kanilang pagkuha ng mga panggatong ng kahoy sa ibang bahagi ng gubat. Tumagal rin ng ilang oras ang kanilang gawain bago sila bumalik sa ulingan kung saan naroroon ang kanilang mga magulang. Malapit na sila sa ulingan na halos ilang metro na lamang ang layo nang biglang maalala ni Kaloy ang tungkol sa ligaw na gabi na hinihiling sa kanila ni Mang Ramil. Nako, Manong Boyet! Mauna ka na muna kanila tatay at nanay. Nakalimutan kong kumuha ng ligaw na gabi para kay Mang Ramil. Panigurado magagalit yun kung hindi tayo makakakuha. Ha? Anak nang, bakit kayo walang sinabi kung kailan malapit na tayo sa ulingan? Naiinis nitong Saad sa kanyang kapatid. Dahil sa ayaw masira sa pangako ni Kaloy kay Mang Ramil, ay dali-dali itong bumalik sa lugar kung saan sila nagpunta kanina, pero pinigilan siya ng nakatatandang kapatid habang sinasabi nito na delikado ang lugar na yon at siya na lamang daw ang kukuha. Wala na ning nagawa si Kaloy ng mga sandaling yon at hinayaan na lang ang kanyang kuya ang bumalik at kumuha ng ligaw na gabi. Manong Boyet, hihintayin ka na lamang namin nila nanay dito hanggang sa dumating ka. Oo, wag ka mag-alala. Sandali lang naman ako ron eh. Babalik din kagad ako kapag nakakuha na ako ng kahit ilang piraso lang. Nakangiting Saad nito sa kanila. Halos ilang oras nang naghihintay silang mag-anak sa ulingan kung saan sila magkikita, ngunit walang Boyet na dumating. Sa puntong yun ay nagsisimula ng makaramdam ng kaba ang tatay ni Kaloy, lalo na't nagsisimula ng dumilim. Hindi naman maiwasang mag-alala ni Kaloy dahil iniisip niyang baka napano na si Boyet sa loob ng kakawyan. Kaya naman, sinuong nila ng kanyang ama ang kakawyan upang hanapin ito
Pinauna na ring umuwi ng tatay nila ang kanilang nanay upang may mag-asikaso sa mga kapatid nilang naroon sa bahay, lalo na ang kapatid nilang may karamdaman nung mga panahong yun. Unti-unti nang dumidilim ang paligid, kaya naman lalong umigting ang damdamin ni Kaloy at Tatay Karyo na hanapin si Boyet bago pa tuluyang lamunin ng kadiliman ang buong kapaligiran. Habang sinusuyod nila ang lugar kung saan maaaring nagpunta si Boyet, ay bigla na lang nakaramdam ng panlalamig sa buong katawan silang mag-ama. Kaya naman, napahalokip-kip sila at nagtataka kung bakit nagkaganon ang klima. Tay, sandali lang. Bakit po nagkaganito? Bakit po parang pababa yata ng pababa ang temperatura ng lugar? Halos bumubuga na po tayo ng usok habang nagsasalita Saad nito nang may halong pagtataka. Anak ng putya, pumasok ba kayo sa tawid? Sa paanan ng gubat kung saan bawal pasukin? Hindi po, Tay. Mariin pong ipinaalala sa akin ni Manong ang tungkol doon. Pero kanina po ay nakakita po kami doon ng isang baboy ramong may gininto ang pangil. Pinagmasdan lang po namin, tapos iniwan na po namin. Nako Kaloy, alaga ng anggitay ang baboy ramong yun. Mabuti na lang at hindi niyo pinakailaman dahil marami na ako nakitang taong namatay na sinubukang huliin ang nilalang na yun. Isa na rito, ang tiyo kong si Pontas. Ano, Tay? Ang gitay? Ano po yun? At ano pong klaseng engkanto yun, Tay? Anak, wala akong masyadong alam sa anggitay. Ngunit sabi ng mga taga-baryo na nakakita na nito, ay kalahating tao at kalahating kabayo daw ang nilalang na yun. Isang magandang babae, ang pang-itaas nito, habang ang pang-ibaba naman ng nilalang ay tulad ng sa isang kabayo. Paliwanag dito sa giniginaw na anak. Kabayo? Tulad po ba ito ng tikbalang na mapaglaro? Hindi ko masasagot yan, ngunit maaaring babaeng bersyon ito ng sinasabi mong tikbalang. Kung ang tikbalang ay lumalabas sa tuwing umuulan ng mahina habang tirik ang sinag ng araw, ang anggitay naman ay lumalabas lamang kapag malamlam na ang liwanag ng araw at bumababa ang temperatura katulad dito. Dagdag na paliwanag ng tatay ni Kaloy habang patangu-tangu naman ang kanyang anak. Baka po may kinalaman ng nilalang na yun sa pagkawala po ni Manong. Naku, wag naman sana iho, dahil mataas na uri ng engkanto ang anggitay. Pinangingilagan siyang kalabanin ng mga albularyong taga-baryo dahil sa kapangyarihang taglay ng nilalang at mapaglaro sa mga taong nakukursunadahan nila. Naku po, Diyos ko, naway nasa mabuting kalagayan ng Manong mo at hindi siya ginalaw ng nilalang na yon. Habang hinahawi ni Kaloy at ng kanyang tatay ang mga damo at mabababang halaman na nakaharang, ay ganun na lamang ang kanilang gulat nang bumungad sa kanilang harapan ang isang maputing nilalang na halos magliwanag na. Agad namang napatakip ng mga mata silang mag-ama dahil sa labis na silaw mula sa nilalang na kung sino. Maya-maya pa ay humupa ito at napalitan ng isang dagundong na tila ba sa yabag ng isang malaking kabayo. Maya-maya pa ay nagtago sila sa isang malaking bato at palihim na padungaw-dungaw upang makita ang nilalang. Halos panawan ng hininga si Kaloy habang hindi naman makapaniwala ang tatay niya nang bumungad sa kanila ang isang matangkad na nilalang. Isang magandang babae na may daladalang tila ba instrumentong gitara. Nakakaakit ang kagandahan ng nilalang na yon, dahilan upang mapatulala sila rito. Tumutugtog ng isang malambing na melodiya ang nilalang, dahilan upang magsilabasan ang samot-saring hayop sa gubat na hindi inakala ni Kaloy at ng ama nito na ganun karami. Napangiti naman si Kaloy nang makita niya ang baboy ramong may gininto ang pangil na naroroon din sa harap, at parabang masayang-masaya itong nakikinig sa tinutugtog ng kanilang amo. Tila naman naipnotismo silang mag-ama dahil sa ganda at sarap sa tenga ng melodiyang ikinikwerdas ng anggitay habang sinasaliwan ng maganda nitong himig. Ngunit
agad din na napukaw ang kanilang isipan at muling bumalik ang kanilang ulirat nang mapatingin sila sa pang-ibang bahagi ng magandang babaeng tumutugtog. Dahil sa pagkabigla ay napaismid si Kaloy, dahilan upang marinig sila ng anggitay at magpalinga-linga ito sa paligid upang hanapin kung saan nanggagaling ang kanyang narinig na ingay. Nang tumigil sa pagtugtog ang nilalang, ay nagkanya-kanyang takbo ang mga hayop at kung saan-saan nagsilusot hanggang sa wala nang natira sa mga hayop na naroroon. Nang makita yon ng anggitay, ay parabang nagalit ito at sunod-sunod na sumingasing ng ilang ulit na indikasyon na galit ito sa nangyayari. Ilang beses pa nitong ipinadyak ang kanyang malalaking paa dahilan upang lalong kabahan sina Kaloy at kinalaunan ay lumabas ito sa kanyang pinagtataguang bato at matapang na humarap sa anggitay. Mawalang galang na po, kaibigang anggitay. Ako nga po pala si Kaloy. Nais ko sanang alamin kung ang kapatid ko ba ay iyong napaglaruan o nakaatraso po sa inyo. Kanina pa kasi namin siya hinahanap at hindi po matagpuan. Maaari niyo po ba kaming matulungan? Magalang na pagtatanong ni Kaloy sa nilalang na nakatingin lamang sa kanya. Umatungal ng ubod lakas ang anggitay at muling nagpapapadyak ng ilang beses. Nagpalundag-lundag din ito at umikot sa kinatatayuan ni Kaloy. Ilang sandali lang ay lumabas na rin si Tatay Karyo mula sa pinagtataguan nito, tsaka dali-daling yumuko sa nilalang nang makita nitong nakatingin ito sa kanya at magalang siyang humingi ng patawad dito dahil sa kanilang kalapastangang nagawa sa pagparoon sa bahay tirahan nito. Maya-maya pa ay gano'n na lang ang pagkabigla nilang mag-ama nang mula sa kanilang isipan ay biglang nagsalita ang nilalang at kinausap sila. Ayon sa nilalang ay malugod itong makita silang naroon na walang ginagawang masama. Kinabibiliban ng anggitay ang tapang ni Kaloy dahil kahit na ngayon lamang ito nakakita ng ganong nilalang ay hindi ito natakot at kinausap pa ito ng magalang at buong pagpapakumbaba. Matapos silang kausapin ng nilalang ay mabagal itong humakbang papalapit kay Kaloy. Kaya naman nang makita niya ito ay gano'n na lamang ang kanyang kaba dahil sa hindi niya alam kung ano ang pakay sa kanya nito. Kahit nakabadong-kabado na siya ng sandaling yon, ay hindi naman siya nagpadarag at kanyang pinakatatagan ang kanyang loob. Taas noon niyang tiningala ang anggitay na nakangiti sa kanya. Maya-maya pa ay may tinuklap itong kulay berding bato mula sa isa sa kanyang mga kwintas na nakasuot sa kanyang leeg at ibinigay ito kay Kaloy. Napakunot naman ang noo ng binata dahil tila hindi niya alam kung bakit yun ginawa ng nilalang, pero dahil wala naman siyang nakitang banta o hindi magandang nangyayari ay inabot na rin niya ang batong yon na inilatag ng anggitay sa palad ni Kaloy. Pagdampi ng bato sa kamay ni Kaloy ay gano'n na lang ang kanyang pagkamangha dahil may kung anong liwanag na sumabog sa buong kapaligiran na halos tumagal ng ilang segundo bago ito tuluyang nawala. Takang-taka naman silang mag-ama dahil matapos na lumamlam ang sinag na yon ay wala na roon ang nilalang at tila bumalik na rin sa dating itsura ang lugar. Agad namang napalingon si Tatay Karyo sa gawing kawayanan nang marinig doon ang boses ng nawalang anak na si Boyet. Kaya naman, wala silang sinayang na sandali at kanilang tinungo kung saan ito naroroon. Pagdating nila doon, ay gano'n na lang ang gulat nila nang makitang nahulog pala ang nakatatandang kapatid ni Kaloy sa isang buho ng kumunoy at dahan-dahan na itong hinahatak pa ibaba ang hindi mapakaling si Boyet. Ay! Tay! Kaloy! Ayoko pang mamatay pakiusap! Tulungan niyo ako rito! Takot na sigaw nito sa kanyang ama at kapatid. Agad naman na nataranta silang dalawa dahil sa nakita nilang senaryo ni Boyet. Nasa bingit na ito ng kamatayan dahil halos hanggang leeg na niya ang putik
at patuloy pa siyang pumapailalim dahil sa patuloy niya na paggalaw. Anak, Boyet! Sandali lang! Makinig ka mabuti! Huwag kang masyadong magalaw dahil hahatakin kang paibaba ng kumunoy na yan! Pilitin mong kumalma, anak, upang bumagal ang paglubog mo! Gagawa at hahanap kami ng paraan ng kapatid mo para maialis ka dyan sa kinilalagyan mo! Pampalubag loob nitong sinabi sa anak na takot na takot. Walang sinayang na oras ang mag-ama at nagmadali sila sa paghahanap ng mga bagay na magagamit nila para makaalis si Boyet roon. Humanap ng baging si Kaloy, habang si Tatay Karyo naman ay nagmamadaling nagbiyak ng kawayan upang ipangsilo ito at ipangkalang kay Boyet. Subalit gano'n na lang ang panlulumo nila nang makitang unti-unti nang bumabaon ang ulo ni Boyet sa putik. Sinubukan pa nitong manlaban, ngunit kinalaunay hinigop na siya ng kumunoy ng tuluyan hanggang sa maglaho na siya ng tuluyan. Agad na tumigil sa ginagawa si Tatay Karyo at madapa-dapa pang nagmamadali sa paglapit sa bungad kung saan lumubog si Boyet. Sinubukan pa nitong tawagin ng anak, ngunit wala na siyang nakuwang tugon mula rito. Kaya naman, pinanlambutan na siya ng tuhod at napasalampak sa kanyang kinatatayuan. Nang makarating si Kaloy, dala ang mahabang baging, ay nagtaka siya kung bakit naabutan niyang umiiyak ang kanyang tatay. Kaya naman, nagpalinga-linga siya upang hanapin ang kapatid. Ngunit gano'n na lang ang sindak na bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang wala roon ang kapatid at hinigop na ito ng kumunoy. Sa puntong yun ay unti-unti niya nang naintindihan kung bakit umiiyak ang kanyang ama. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Kaloy. Sa halip na magmukmok ay dali-dali niyang itinali sa isang puno ang isang bahagi ng tali na gawa sa baging at walang ano-ano'y tumalon palusong sa kumunoy kung saan nahulog ang kanyang nakatatandang kapatid. Paglubog ni Kaloy ay dali-daling tumayo si Tatay Karyo at mabilis na kinapitan ng tali upang hilahin sa oras na lumutang si Kaloy. Halos ilang minutong makapigil hiningang nag-antay sa lulutang si Tatay Karyo, ngunit wala pa rin siyang natatanawan sa pinaglubugan. Dahil dito ay nakaramdam na naman ng matinding lungkot si Tatay Karyo dahil iniisip niyang pati ang bunsong anak ay tuluyan na ring hinigop ng kumunoy. Habang naghihinagpis naman si Tatay Karyo ay bigla siyang nakarinig ng tila may bumubulang kung ano. Agad siyang nabuhayan ng loob at dali-daling tumayo at sinubukang hilahin ng baging at bigla siyang nagulat dahil may umangat na kamay at ito ang kamay ni Kaloy. Tay! Tay, hilahin mo! Hilahin mo, Tay! Nang marinig niya ang sigaw ng kanyang anak, ay dali-daling binatak ni Tatay Karyo ang baging at doon ay umusad ng umusad si Kaloy. Ilang minutong hinatak ng kanilang ama ang baging hanggang sa umabot na ito sa pinakabukana, dahilan upang makaalis si Kaloy. Ganun na lang ang ngiti ng kanilang ama nang makita nitong hatak-hatak na pala ni Kaloy ang kamay ng kanyang nakatatandang kapatid. Dali-dali naman itong binuhat ni Tatay Karyo at ipinasadsad sa isang matabang puno, hindi kalayuan sa kinatatayuan nila kanina. Sinubukang gisingin ni Tatay Karyo ang anak. Niyugyug, pinalo-palo at sinampal niya ito ng ilang ulit habang tinatawag ang pangalan nito. Subalit kahit na anong gawin niya ay wala itong reaksyon. Nang halos wala na silang pag-asang mabubuhay pa si Boyet, ay bigla na namang bumaba ang hamog at muli na namang lumamig ang temperatura ng kapaligiran. Maya-maya ay nagulat sila nang makarinig ng mga yabag na tila ba sa kabayo at sa isang kisap mata ay biglang lumitaw na naman ang anggitay na kanina lang nila nakita. Labis ang pagkabigla nila mag-ama sa pangyayaring kanilang nasaksiyan. Ganon na lang ang kanilang pagkabigla nang sa isang kisap mata rin ay biglang nagpalit ng anyo ang katawan ni Boyet at ito ay naging baboy ramo na may gininto ang pangil na nakita nila kanina. Dali-dali itong tumayo
at tumakbo papunta sa likod ng anggitay bago biglang nawala sa kanilang paningin. Tumawa ng tumawa ang anggitay na parabang ang pangyayaring yun sa kanya ay isang biro lamang. Naguguluhan man sa nangyayari, ay galit na nilapitan ni Kaloy ang nilalang at pinagsisisigawan dahil sa bugso ng damdamin niya. Kaibigan! Bakit naman ganun? Bakit mo kami pinaglalaruan? May atraso ba kami sa'yo? Galit na saad nito sa anggitay. Muli ay umusal ang anggitay sa isipan ni Kaloy at ito ay nagpaliwanag sa kanya. Ayon dito, ay ginawa niya ang pagsubok na yon upang alamin kung gaano kabuti ang puso ni Kaloy at kung ano ang kanyang iaalay o ibibigay para sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang mapatunayan ng anggitay na mabuting tao talaga si Kaloy, ay humingi ito ng tawad sa kanya. Maya-maya pa, ay biglang bumukal ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa bulsa ni Kaloy na agad naman niyang dinukot. Ganun na lang ang pagkamangha ni Kaloy at Tatay Karyo nang makita nilang tila buhay na ang batong ibinigay ng anggitay. Anak, mutya ang batong yan at ramdam kong malakas ito dahil mismong ang anggitay ang nag-alay sa'yo nito. Naku anak, isang biyaya ang pagtataglay niyan kaya dapat mong ingatan. Masayang saad nito kay Kaloy na naguguluhan pa din sa mga nangyayari. Ikinaskas ng anggitay ang kanyang paa habang tumutugtog ng dala nitong tila ba gitara at lumikha ito ng isang masayang saliw ng tunog na umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Nang matapos ang anggitay sa pagtugtog, ay biglang lumitaw sa harapan ni Kaloy ang kanyang kapatid na walang malay. Dali-dali naman nilang nilapitan si Boyet at ginising upang alamin kung paano ito. Katabi ni Boyet ang isang bungkus ng dahon ng ligaw na gabi. Kaloy? Tay? Ano nangyari? Bakit ako nakahiga? Anak, wala kaming alam kung paano ka. Ang paalam mo kanina kukuha ka lamang ng gabi, ngunit hindi ka na nakabalik. Ano ba nangyari sa'yo anak? Pilit na inalala ni Boyet ang mga naganap sa kanya at kung bakit hindi na siya nakabalik sa ulingan. Ilang saglit siyang huminto at nag-isip. Maya-maya pa, nang maalala na niya ang nangyari, ay bigla na lang itong humagulgol sa bisig ng kanyang ama at kapatid na alalang-alala sa kanya. Tay, habang kumukuha ako ng dahon ng gabi, ay muli ko natalawang baboy ramong may gintong pangil. Hindi ko naman ito pinansin, ngunit nakakita ko sa ganda ng pangil nito at nawala ako sa sarili. Tapos yun, sinubukan ko na siyang hulihin. Ilang beses ko pa siya nasilo, ngunit nakakawala. Pero nang tuluyan ko siyang madakma, bigla na lang ito naging isang makamandag na ahas. Tapos bigla na lang akong tinuklaw. Natumba ako, tapos unti-unti ako nawala ng ulirat. Bago pumigit ang mga mata ko, ay nakakita ako ng isang nilalang na kulay puti at may 4 na paa. Tulad ng isang kabayo at babae ang pang-itaas na katawan. Saad nito habang sapu-sapo ang kanyang leeg at takot na takot sa kanyang naranasan. Huwag ka mag-alala, Manong. Hindi masamang nilalang na yun. Sa katunayan niya siya pa nagligtas sa buhay mo upang hindi ka mamatay. Nang ipapakilala na sana ni Kaloy ang kaibigan nitong anggitay sa kanyang manong, ay napakunot na lang ang kanyang noo nang mapansin niyang wala na ito roon. Kaya naman, inakay na lang nila na tumayo si Boyet na patuloy pa rin sa pag-iyak at paghingi ng patawad sa kanyang pagtatangka na mahuli ang baboy ramong alaga ng anggitay. Tuwang-tuwa naman ang nanay ni Kaloy nang makita muli ang mga anak na ayos ang kalagayan, ngunit nanlilimahid sa dumi at putik dahil pareho silang nalubog sa kumunoy. Dali-dali niyang inianda ang pampaligo ng mga ito at pinag-asikaso upang malinis silang haharap sa hapag at sabay-sabay nakakain ng hapunan. Habang naliligo si Kaloy at Boyet, ay kinulit sila ng kanilang mga kapatid sa kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa kanila at kung bakit ganon ang kanilang naging itsura. Hindi naman sila sinagot ng mga ito.
at ginawa na lang na biro ang lahat upang hindi na pag-usapan pa sa kanilang pamilya. Kaloy, alam ko mas bata ka sa akin. Pero nais ko magpasalamat sa'yo. Dahil kung hindi mo na ipasa ang pagsubok ng anggitay, di ko na alam kung ano ang mangyayari sa akin. Kung mabubuhay pa kaya ako o hindi na. Huwag ka mag-alala, Manong. Dahil hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo, no? Ikaw pa ba? Saad nito, dahilan upang magtawanan silang dalawa. Kinagabihan, matapos silang kumain ng hapunan, ay nagpapahinga na si Kaloy at ang mga kapatid niya nang mapadampi ang kamay nito sa isa pang nakatatandang kapatid niya na si Jun. Agad na napabalikwas si Kaloy ng pagbangon sa higaan dahil tila ba napaso ang kanyang kamay sa init ng katawan nito. Sinubukan niyang gisingin ang kanyang mga kapatid upang ipaalam ito sa kanila, ngunit laking pagtataka niya dahil kahit pagsasampal-sampalin niya mga ito ay tila ba wala sila sa tamang ulirat, dahilan upang hindi magising. Dali-dali rin siyang tumakbo patungo sa kabilang kwarto upang subukang gisingin ang kanyang mga magulang, ngunit katulad ng kanyang mga kapatid ay hindi magising ang mga ito kahit na anong klaseng pagyugyog o pagtapik pa ang gawin ni Kaloy. Kaya naman, nang makaramdam ng kakaiba, ay bahagyang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Kaya paulit-ulit niyang pinakalma ang sarili. Sinubukan niyang painumin ng tubig ang kapatid, ngunit hindi nito tinatanggap ang tubig at tumutulo lamang sa kanilang higaan. Agaran din niya itong pinunasan ng malamig na bimpo upang mapababa ang temperatura nito. Ngunit nakakailang oras na siya sa pagpupunas ay tila walang naging epekto yon, kaya itinigil na rin niya. Habang nag-iisip-isip na mga maaaring gawin si Kaloy, ay gano'n na lamang ang gulat niya nang makapa ang kanang bulsa ng kanyang suot na short. Sinubukan niyang dukutin ang kung anong mainit roon at doon ay nagulat siya dahil nagbabaga ang batong kulay berde habang walang patid na pumapatak ang kung anong likido na maihahalin tulad sa langis. Takang-taka si Kaloy nung mga sandaling yon at wala siyang ideya kung bakit nagkakaganon ang batong hawak niya. Isa pa sa ipinagtataka ni Kaloy ay kung paano napunta ang batong yon sa bulsa niya. Tsak naman niyang iniwan niya yon sa labas ng bahay, sa shorts na nakasampay sa labas. Maya-maya pa ay tila ba may kung anong nakasagi sa paningin ni Kaloy na nagmumula sa bintana, ngunit hindi niya sigurado kung ano ang nilalang na kanyang nakita. Malakidlat kasi yon sa bilis, kaya naman dali-dali siya nagtatatakbo patungo sa labas ng kanilang bahay upang tignan kung ano ang nilalang na yon. Nang makalabas si Kaloy, dala ang itak ng ama na nakatali sa tagiliran at isang maliit na flashlight pang ilaw. Isa-isa niyang inilawan ang buong sulok para alamin kung ano ang kanyang nakita. Nang mapadako si Kaloy sa tapat ng kwarto nila, ay gano'n na lang ang kanyang pagtataka na kung bakit may isang malaking pusa ang nakayukyuk sa bubungan sa tapat ng bintana ng kanilang kwarto. Sinubukan niyang bugawin ng pusa, ngunit tila hindi ito natitinag sa kanyang pagtataboy. Kaya naman dumampot siya ng isang bato at pinukol ito sa pusa. Nang tamaan ni Kaloy ang nilalang, ay dali-dali yung nahulog. Ngunit gano'n na lang ang pagkabigla niya. Nang pagbagsak ng pusa ay nakaangil agad ito sa kanya habang naglalaway na parabang handa na nitong atakihin si Kaloy. Muli na namang dumampot ng bato si Kaloy at dali-dali niya itong binato, ngunit hindi tumama. Sinubukan siyang kalmutin ng pusang yon pero nakaiwas din siya. Dalian siyang bumunot ng kanyang itak upang sana takutin ng pusa. Kaya naman, nang ihumang niya ang kanyang itak, ay gano'n na lang ang takot ng pusa at nagtatatakbo ito papalayo sa kanya. Sa galit ni Kaloy, ay sinundan niya ang pusang yon at nang maabutan niya ay dali-dali niyang pinaghahampas ng dalang itak. Ngunit may kung anong kakaiba sa pusang yon dahil lahat ng binitiwang hampas ni Kaloy ay hindi tumatama dahil sa nagagawa nitong maiwasan ang mga yon. Nang makorner ni Kaloy ang pusa at wala na itong matatakbuhan pa,
ay halos panawan siya ng hininga nang bigla na lang maging isang malaking ibong itim ang pusang kanyang kaharap. Dali-dali nitong ipinagaspas ang maitim at napakalaking pakpak, tsaka ito nawala sa dilim ng kapaligiran. Tulala namang iniwan ng nilalang si Kaloy ng mga sandaling yun. Nang mapagtantong aswang pala ang kanyang nakaharap, ay nagtatatakbo siyang bumalik sa loob ng bahay at sinaradong maigi ang pintuan ng bahay sa takot na muling bumalik ang aswang. Kahit medyo liblib ang lugar na tinitirhan nila Kaloy, ay wala pa namang napapabalita o napag-uusapang may aswang sa kanilang lugar, o di kaya naman ay nabiktima nito. Doon ay napagtanto niyang kaya pala hindi magising-gising ang kanyang mga kasama sa bahay ay dahil inarasyonan sila ng nilalang upang makatulog na mahimbing. Ngunit kahit na ganon ay wala siyang kaide-ideya kung bakit naroon ang nilalang sa labas ng kanilang kwarto. Habang malalim na ang iniisip ay ganon na lamang ang gulat ni Kaloy nang biglang may kumapit sa balikat niya, dahilan upang mapatalon siya sa gulat. Sa pagharap ni Kaloy ay nagulat siya dahil nakabangon na ang kapatid niyang nakatatanda na si Jun. Manong, ayos ka lang ba? Abay, oo naman. Bagamat may iniindang masakit sa tagiliran at sa likuran, masasabi ko na maayos ako kahit papano. Bakit mo naman naitanong, Loy? Manong, kanina kasi napakataas ng lagnat mo nang hawakan kita eh. Para ka naglalagablab na apoy. Halos lahat ng paraang alam ko ay ginawa ko na upang mapababa ang temperatura mo. Ngunit lahat ng yon ay parang walang epekto. Sa totoo lang, Loy, mag-iilang linggo na akong ganito. May sakit kong umaga at masigla naman sa gabi. Halos hindi ko na nga alam kung bakit ako nagkakaganito eh. Yung perang kinikita nyo ay ipinambibili lang ng gamot ko na pagkamahal-mahal pa. Hindi rin naman alam ng mga doktor ang tunay kong karamdaman kung tutuusin, hindi ba? Naku Manong, wag mong isipin yun. Ang mahalaga ay gumaling ka kagad. Tsaka ka na lang bumawi sa amin kapag magaling ka na. Saad nito habang tinatapik-tapik ang likuran ng kanyang kuya. Tsaka inabot ni Kaloy ang isang basong tubig sa kanyang nakatatandang kapatid bago niya ito inayang pumasok sa kanilang kwarto upang makapagpahinga na. Dahil maaga pang hahanguin ni Kaloy ang mga kahoy na kanilang ipinaanod at i-deliver niya pa ang gabi na kanilang nakuha. Matutulog na sana si Kaloy nang maramdaman niyang basang-basa ng langis ang kanyang shorts dahil sa patuloy na pagluha ng batong ipinagkaloob sa kanya ng anggitay. Kaya naman, ibinalot niya ito sa isang kapirasong telang kulay pula at muling ibinalik sa bulsa. Bukas na bukas, pagkatapos ko sa mga gagawin ko, ay pupunta ako kina Tatang Marcelo upang itanong kung totoo bang mutya ang batong to. Saad niya bago siya pumikit upang matulog na. Kinabukasan ng sumunod na araw ay maagang nagtungo ang magkapatid sa ilog upang hanguin ang mga kahoy at dadalin ito sa bahay nila Mang Ramil kasama ang isang sakong ligaw na gabi. Matapos nilang hanguin ang napakaraming kahoy gamit ang tricycle ni Mang Ramil at madala itong lahat sa bahay ng matanda, ay gano'n na lang ang tuwang naramdaman ito dahil hindi niya inakalang napakaraming makukuwang panggatong ng magkapatid. Higit sa lahat ay masayang-masaya ito dahil sa napakaganda ng kalidad ng gabing dala nila. Nagbayad ng malaking halaga si Mang Ramil at nagbigay pa ng pasobra upang tanawin ang ginawa ng magkapatid. Naku Mang Ramil, maraming salamat po. Malaki po maitutulong ng perang ito para sa aming pamilya. Oo nga, maraming salamat po Mang Ramil. Saad naman ni Boyet habang nakayuko. Nako, sa uulitin ha. Huwag kayong mag-alala. Kapag may patrabaho ko, ay kayo ulit ang kukunin ko. Ay siya nga pala. Pumarito nga kayo ng mga kapatid mo sa binyag ng apo ko at panadalang ko kayo ng ulam para naman makaawas-awas sa panggastos nyo. O paano ba yan? Mauuna na akong pumasok sa loob mga iyo. Mag-iingat kayo sa inyong mga lakad.
Maraming salamat po ulit, Mang Ramil. Dahil sa maagang natapos ang trabaho ni Kaloy at Boyet, ay minabuti na munang paunahin ni Kaloy na pauwiin ang nakatatandang kapatid dahil may isasangguni muna ito sa albularyo sa kanilang baryo. Agad rin namang pumayag si Boyet na pinaalalahanan na umuwi si Kaloy ng maaga dahil ito ang nakatokang magsasaing mamayang hapunan. Patango-tango si Kaloy nung mga oras na yon bago inabot ang perang kinita upang si Boyet na ang mag-abot nito sa kanilang mga magulang. Malayo pa lang si Kaloy ay napakamot na ito ng ulo nang matanaw ang mahabang linya sa labas ng bahay ng albularyo, ngunit hindi siya nagpatalo sa inip at dumiretso na siya papaloob ng bahay. Nang makapasok siya sa loob ng bahay ay ganoon na lang ang gulat niya nang makita at maaktuhan mismo ang matandang albularyo na may ginagamot na isang pasyenteng sinasapian. Kababae nitong tao, ngunit ubod ang lakas nitong taglay. Tuwing susubukan siyang pigilan ng mga kaanak niya sa kanyang pagwawala, ay hindi nila ito maigupo dahil sa lakas nitong taglay. Labis naman ang pagkamangha ni Kaloy nang makita niya ito, lalo na nung simulang gamutin ni Tatang Marcelo ang babaeng may sanib. Gamit ang mahaba nitong kwintas na kulay itim, ay ipinadaan ng matanda ang lahat ng yon sa katawan ng babae habang umuusal ng kung anong lengguwahe na hindi maintindihan ni Kaloy. Maya-maya pa ay biglang umigting ang pagwawala ng babae hanggang sa mangisay. Sino ka? Magsalita ka! Sino ka? Hayop kang matanda ka! Huwag kang magtago sa likod ng kortina gawa sa apoy! Sigaw ng babae habang nakapikit. Sino ka? At bakit mo ginagambala ang babaeng yan? Wala ka na doon, tanda! Basta akin ang babaeng ito! Ganun ba? Muling ipinadaan ng matandang albularyo sa tuhod ng dalagita ang kanyang hiyas. Kaya naman tumodo ito ng hiyaw at nagsimula ng umiyak kay Tatang Marcelo at magmakaawa. Oh, akala ko ba'y matigas ka? Kanina pa kita tinatanong Para bang hinahamak mo pa ako? Parang awa mo na! Itigil mo na yan! Hindi ko na kaya! Matatas nitong sigaw na pagmamakaawa sa matandang albularyo na tuloy-tuloy sa pagpaparusa. Sino ka? At bakit mo tinatarantado ang dalagitang ito? Ang ginagawa kong pagparusa sa babaeng ito ay nararapat lamang dahil tinampalasan niya ang apo ko na kanyang kasintahan. Sumamay ang babaeng yan sa ibang lalaki dahil hindi maibigay ng apo ko ang mga materyal na bagay na gusto niya. Kitang-kita ko kung paano naghinagpis at nagdusa ang aking pinakamamahal na apo hanggang sa humantong ito sa pagkuha niya sa sariling buhay. Nang marinig ng matandang albularyo ang paliwanag ng nakasanib sa katawan ng dalaga, ay kitang-kita ni Kaloy na bahagya itong pumikit at umiling-iling. Nag-usal rin ito ng mga buhay na salita at isa-isang idinampi sa katawan ng dalagita, partikular na sa kamay at sa ulo. Sa biglang paggising ng pasyente, ay ganoon na lang ang pagkadismaya ng kanyang mga magulang at kapatid na naroon dahil hindi nila inakala nakakalasin ni Tatang Marcelo ang lahat ng ikinabit niyang pamarusa sa nakasanib. Mawalang galang na ho. Pero patas po kong alagad ng Diyos Ama. Iuurog ko na ang panggagamot ko sa babaeng ito dahil sa aking personal na rason at base sa mga sinabi ng mangkukulam na aking nakalaban kanina. Pasensya na, pero hindi ko siya matutulungan. Saad ng matanda sa nagmamakaawang magulang ng dalaga. Napangiti naman si Kaloy matapos niyang masaksihan ang ginagawa ng matandang albularyo. Maya-maya pa ay inutusan ng albularyo ang kanyang dalawang anak na lalaki upang sila muna ang humalili sa kanya sa panggagamot at magpapahangin lamang ito ng ilang saglit dahil sa laban niya kanina. Nang makita ni Kaloy si Tatang Marcelo na lumabas ng bahay, ay dali-dali niya itong sinundan
patungo sa likod ng bahay upang kausapin. Tatang Marcelo, magandang araw po. Ako nga po pala si Kaloy, yung bunsong anak po ni Karyo. May nais lamang po akong itanong sa inyo. Marami po kasi akong tanong sa isipan ko at sa tingin ko po, kayo lang po ang taong nararapat na lapitan ko para dito. Magandang araw, Iho. Ano ba yung kailangan mo sa akin? Nakangiti nitong Saad kay Kaloy. Dali-dali namang inilabas ni Kaloy ang batong ibinigay sa kanya ng Anggitay. Marahan niyang tinanggal ang mga telang ipinambalot niya dito at nung iharap niya ito sa matanda, ay isang hindi inaasahang reaksyon ang nasaksihan ni Kaloy. Iho, saan mo nakuha ito? Tatang Marcelo, sa kakahuyan po, sa dulong bahagi po ng parting paanan ng bundok. Ibig mo sabihin nangas kang pasukin ang tahanan ng mga marlikang engkanto? Baka ninakaw mo lang ito. Naku, hindi po. Ipinagkaloob po sa akin niya ng isang marlikang engkanto at sinabing pag-ingatan ko daw po. Ayon po sa tatay ko, ay isa daw po yung mutya. Tama po ba? Iyo, tama ang tatay mo. Pero hindi lamang ito isang ordinaryong mutya dahil ito ay isang mutya ng hiwaga. Pagmutya ng Anggitay. Paano niyo pong nalaman na Anggitay po nagbigay sa akin yan? Bata pa lang ang tatay ko ay pinagkalooban din siya ng mutya ng isang Anggitay. At hindi ako maaaring magkamali dahil kapareho ito ng gamit ng aking yumaong ama. Maaari niyo po ba akong sanayin kung papaano po mapapagana po ang mutyang ito, tatang? May tuturo ko sa iyo ang iilan, pero hindi ang lahat dahil may sariling isip at diwa ang bawat mutya. Mga usal na lalabas lamang kapag ang nangangalaga sa kanila ay nasa gipit na sitwasyon o bingit ng kamatayan. Handa po ako matutunan ng bawat detalye tungkol po sa mutya akong hawak at kung paano ko po ito mapapagana sa ngalan ng kabutihan at ng Diyos Ama natin. O siya, Iho, ituturo ko sa iyo lahat ng aking nalalaman at karunungan taglay. Gagabayan kita hanggang sa magamit mo ng tama ang mutya ng Anggitay. Kaya naman ganun na lamang ang pasasalamat ni Kaloy sa matanda dahil sa pagpayag nito na maturuan siya ng lihim na karunungan. Pag-uwi ni Kaloy sa bahay nila ay ibinalita niya ito sa kanyang mga magulang na tuwang-tuwa dahil ayon sa pagkakaalam nila ay magiging maswerte ang pamumuhay ng isang taong nagtataglay ng mutya o bertud. Huwag po kayo mag-alala, Nay, Tay. Tuwing pagkatapos ko po ng trabaho, tsaka lang po ako pupunta po kay Tatang Marcelo at sisiguraduhin ko pong hindi magiging sagabal o makakaapekto ito sa aking pag-aaral. Bawat mga araw na lumilipas ay ganun na lang ang pagkabilib ni Tatang Marcelo kay Kaloy dahil mabilis niyang natututunan at nakukuha ang mga orasyon tsaka ritual na itinuturo niya sa bata. Eksaktong 2 linggo ang lumipas ay tila biyasa na si Kaloy sa paggamit ng ilang mga buhay na salita, mga orasyon, basag at ilang sumpang mapamuksa para sa mga masasamang nilalang. Grabe ka, Iyo. 2 linggo pa lang ang lumilipas ay malayo na ang iyong lakas at abilidad. Halos hindi ko rin masukat ang espiritual mong lakas at kapangyarihan. Talagang likas na sa'yo ang pagiging isang antingero. Siya nga po. Malayo na po pero malayo pa po, Maestro Marcelo. Nais ko rin pong pasalamatan ng poong may kapal dahil kung hindi po sa kanya ay hindi ko po magagawa ang mga ito at lalo na rin po sa inyo sa paggabay niyo po sa akin. Tsaka niyakap ni Kaloy ang maestro niya bilang tanda ng pagrespeto dito. Iyo, bukas ay uuwi ako ng Cagayan sa isa sa mga bayan ng aking kapatid na ang pangalan ay Poldo. Nagpapatulong kasi siya sa akin. May aswang daw kasing nanggagambala sa kanila roon, lalong-lalo na sa anak niyang buntis ng 5 buwan. Ganun po ba? O siya, sige po, Maestro. Ako na pong bahalang tumingin-tingin dito sa bahay niyo. Mag-iingat po kayo doon at naway gabayan po kayo nag-iisang Diyos nating lahat.
Mula nang umalis si Tatang Marcelo sa baryo nila Kaloy, ay lalo pang pinaglinang ng binata ang kanyang talento at kapangyarihang taglay. Nagagawa na rin ni Kaloy na mapalabas ang kakaibang anggitay sa pamamagitan ng pagtawag sa tunay na pangalan nito at ilang ritual na siya mismo ang nakadiskubre. Parati niya itong kinakausap na parabang isang tunay na kaibigan at kinalaunay lalo pa silang napalapit sa isa't isa. Isang hapon ay niyaya ni Boyet si Kaloy na manguha sila o manilo ng mga alimasag at hipon sa ilog na malapit sa kanila. Dahil na rin sa tag-ulan noong mga panahong yon ay malaki ang kitaan sa pag-aalimango, kaya't pumayag si Kaloy. Dagdag kita rin kasi yon sa kanila at isa pa ay nalalapit na ang pasukan, kaya naman ang perang kikitain nila doon ay gagamitin nilang pambili ng mga kagamitan nilang magkakapatid. Daladala ang pansilo, itak, gaserang pang-ilaw at basket na paglalagyan nila ng mga mahuhuling alimango at hipon ay nagtungo na sila ng kanyang nakatatandang kapatid sa ilog. Piniling lumabas ng medyo gabi na ni Boyet at ni Kaloy upang hindi nila makasabayan ang ilang mga taga sa kanila na maninilo rin. Magkakagulo kasi silang mga maninilo kapag sila ay nagkasabay-sabay. Sa bungad pa lang ng ilog ay halos kalahati na ang kanilang nahuhuli, kaya naman hindi na sila masyadong nagpakalayo-layo pa dahil naisip nilang bago pa sila dumating sa dulo ay puno na ang basket nilang lagayan. Tila nagdilang anghel si Boyet dahil hindi nga siya nagkamali. Halos umapaw na sa dami ang mga nahuli nilang mga alimango, hindi pa sila nakakarating sa kalagitnaan ng ilog. Bilang pagrespeto sa inang kalikasan, ay binitiwan ng ilang magkakapatid ang ilang mga maliliit at sobra sa basket upang makapagparami pa sa mga susunod na araw. Isa-isa muna nilang itinali ang mga paa at pang-ipit na mga nahuli nilang alimango, tsaka nila nilinisan ito sa ilog bago sila nagdesisyong umuwi sa bahay. Ayos! Mukhang maswerte tayo ngayon na. Kahit nahuli na tayong lumabas, ay nakapuno pa rin tayo at mukhang marami-rami din tayong kikitain sa mga ito kapag naibenta natin. Oo nga, Manong. Kaya dapat ipagpasalamat natin yan sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya ay hindi mangyayari to. Masayang masaya silang papasok sa bahay nang magulat silang magkapatid dahil tila ba may nasamyong napakabaho si Boyet at Kaloy. Sa baho ng kung anong yun ay talaga namang hindi nila maiwasang magkandadual sa pandidiri. Nang kapain ni Kaloy ang kanyang kwintas ay doon niya nalaman na basa ito at lumuluha na naman ng langis. Kaya naman napagtanto niyang muli na bumalik ang aswang na nakalaban niya nung huli. Gustong gusto kasing bawian ito ni Kaloy nang madiskubre niya na ito pala ang rason ng pagkakasakit ng kanyang nakatatandang kapatid na si Jun. Kaya naman, sinubukan nilang hanapin kung saan ba nanggagaling ang mabahong amoy na yon. At ganun na lamang ang gulat nila nang makita ang isang babaeng nakakapit sa pader ng kanilang kwarto na parabang may ginagawa ito doon na kung ano. Agad na inutusan ni Kaloy ang kanyang nakatatandang kapatid na pumasok na sa loob ng bahay upang alamin ang sitwasyon ng kanilang mga magulang at kapatid. Isa pa, ay ayaw rin kasi na madamay ni Kaloy ang kapatid sa magaganap na sagupaan nila ng aswang. Walang sinayang na sandali si Kaloy noon at agad na siyang umusal ng mga buhay na salita at isa-isa niya itong iniihip sa kanyang buong katawan. Bakod general ang ginamit niya para sa pisikal at espiritual na depensa, habang poder ni Arkanghel Metatron naman ang kanyang inusal para sa pang-opensa. Binunot niya ang kanyang itak mula sa taklas nito at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng nilalang. Nagulat si Kaloy nang makita ang babaeng aswang na tila ba may kung ano itong sinisipsip sa bintana. Agad namang bumitaw ng isang malakas na atake si Kaloy, subalit may kung anong puwersang nagtulak sa nilalang upang makita ang kanyang gagawin, dahilan upang makaiwas ito at makatalon ng mataas.
Ngunit dahil na rin sa bilis ng pagkilos ni Kaloy, ay halos hindi napansin ng aswang ang kanyang dila. Nang batakin niya ito pabalik sa kanyang bunganga, ay umatungal ito ng ubod lakas dahil nakita niyang wala na ang dilang kanina lamang ay nakakabit. Demonyo kang aswang ka! Ikaw pala nagpapasakit sa manong ko! Ngayon umanda ka! Dahil ito na magiging katapusan mo! Sunod-sunod na inundayan ni Kaloy ng atake ang aswang, pero sadyang maliksi at mabilis ang nilalang. Kaya naman mangilan-ngilan lamang sa pag-atake niya ang nakakalusot. Pero kahit nakakaunti lamang ang pinsalang natatamo ng aswang, ay malalalim naman ang mga yon at maaari nitong ikamatay ang mga sugat na yon kung hindi niya ito magagamot kagad. Sinubukan pang manlaban ng aswang, ngunit ni isa sa mga pag-atake niya ay wala man lang tumagos o nakalusot dahil sa tibay ng bakod general ni Kaloy. Halos magtumbahan na ang ilang maliliit na puno at bakod ng kanilang bahay dahil sa tindi ng kanilang pagbubuno. Ngunit nakalalamang sa tunggalian si Kaloy. Sa loob lamang ng ilang linggong pagsasanay niya sa ilalim ni Tatang Marcelo, ay kitang-kita niya na kung gaano na siya kalakas, at kahit ito ang unang beses niya ng pakikipaglaban sa mga aswang, ay nagawa na niyang makalamang. Nang malingat ang nilalang, ay nagawang mataga ni Kaloy ang aswang sa parteng liig, dahilan upang manghina ito at dali-daling tumakas. Tumalon ang aswang sa bakod at mabagal na lumakad papalayo dahil sa dami ng tinamo nitong pinsala mula sa mga atake ni Kaloy. O teka! Anong problema? Bakit tila yata hindi ka makapagpalit ng anyo ngayon? Magsaibon ka! O di kaya ay magsaaso? Gawin mo, dahil kapag naabutan kita, paniguradong hindi ka na mabubuhay. Nang oras na yon, ay makikita mong takot na takot ang aswang sa mga sinasabi ni Kaloy, kaya pinipilit nitong tumakas kahit napagapang. Binigyan pa ni Kaloy ng ilang minuto ang aswang para mag-anyong ibon. Habang mabilis itong pumapagaspas papalayo, ay umusal ng isang tigalpong may sumpa si Kaloy at ibinala niya ito sa kanyang kanang kamay sa pamamagitan ng pag-ihip, tsaka niya ito ibinato sa nilalang. Nang tumama ang tigalpo sa aswang, ay pinagtawanan lamang niya ito dahil inakala ng nilalang na lumampas o dumaplis lamang ang tigalpo. Ngunit lingid sa kaalaman ng aswang na hindi basta-basta ang sumpang inilagay ni Kaloy doon, kundi isang 10 lason na dahan-dahang papatay sa aswang bago pa ito makapagpalit ng anyo bilang isang tao. Kung inaakala mo makakatakas ka, nagkakamali ka, aswang. Pasensya ka na, pero hindi kita sasagtuhin ngayon. Pagpasok ni Kaloy sa loob ng kanilang bahay, ay nakita niyang nasa bisig ni Boyet ang kapatid na si Jun habang pinupunasan ng malamig na bimpo. Kaloy, pagpasok ko kanina, nakita ko nagdidiliryo si Jun sa sobrang init. Kaya naman pinunas-punasan ko siya hanggang sa umayos na ang kanyang pakiramdam. Dali-dali namang nilapitan ni Kaloy silang dalawa at mabilis niyang itinaas ang damit ng kanyang manong Jun at tinignan ang likurang bahagi nito. Ganun na lang ang kanyang galit nang makitang ang tila ba maliit na butas sa likuran ng nakatatandang kapatid. Itinuro niya ito sa manong Boyet niya at ipinaliwanag na ito ay gawa ng aswang na kanyang nakalaban kanina. Sinubukang gisingin ni Boyet si Jun, ngunit tila wala itong tugon at nanatiling tulog. Dali-daling umusal ng buhay na salita si Kaloy at kanya itong inihip sa kanyang mga palad at marahang idinampi sa tenga ng nakatatanda niyang kapatid na si Jun. Nang lumapat ang kamay ni Kaloy, ay agad siyang sumigaw ng malakas. Balik! Balik! Balik ka sa katawan mo! Sa puntong yun, ay gano'n na lang ang pagkabilib ni Boyet kay Kaloy dahil biglaan nang nagmulat ng mata si Jun at nang hingi ng tubig na kanyang iinumin. Dahil sa wala na roon ng aswang, ay naputol na rin ang orasyon nitong ginagamit upang hindi magising ang kanyang mga biktima. Dahil dito ay nagtatatakbo ang kanilang mga magulang upang tignan ang sitwasyon ni Jun, na nung gabi pa pala masama ang pakiramdam.
Sakto naman na pagpasok ni Kaloy sa kwarto, dala ang tubig na ipaiinom sa kanyang kapatid. Bahagyang natigilan si Kaloy nang biglang may maulinagan siyang tinig sa kanyang isipan. At nang mabosesan niya ito, ay agad niyang sinunod dahil ito ang kaibigan niyang Anggitay. Ayon sa Anggitay, ay isawsaw daw ni Kaloy ang mutya niya sa baso ng tubig bago ipainom kay June. Matapos niyang sundin ang sinabi ng Anggitay, ay hindi makapaniwala ang kanilang pamilya dahil nagsimulang mangisay si June habang sumisigaw ng ubod lakas. Tumagal ito ng ilang minuto hanggang sa mawalan siya ng malay tao. Alalang-alala ang kanilang mga magulang nung mangyari yun. Kaya naman tinangka ng kanilang ina na lumapit sa anak, ngunit bigla na lamang sumuka si June ng kulay itim na likido na may napakasangsang na amoy na talaga naman na nakakapagpabaliktad ng sikmura. Dali-daling pinalabas ng kwarto ni Tatay Karyo ang kanyang mga anak upang hindi malanghap ang mabahong amoy na umaalingasaw sa loob ng kwarto nila. Nang matapos ang pagsusuka ni June, ay muli siyang nawalan ng malay. Kaya naman pinainom ulit ni Kaloy ang kapatid ng tubig. Habang umaagos ang tubig sa bunganga ni June, ay bigla itong nanigas at muling nangisay. Maya-maya pa ay may isinuka itong napakaliit na pagong na halos kasinlaki lamang ng 5 piso. Kulay itim ito at may 2 maliliit na sungay. Dali-daling kinuha ito ni Kaloy at inihulog sa basong may natitira pang tubig. Nang mahulog ang pagong sa loob, ay bigla na lamang kumulo ang tubig. Nung nasa loob na at nagsimulang pumutok-putok, dahilan upang malusaw ang pagong at maging abo tsaka humalo sa tubig. Manong Jun, mukhang may sumalbahay sa'yo. Sinubukan kang hawaan ng pagiging aswang, pero hindi siya nagtagumpay dahil nabisto ko siya kagad. Malamang sa malamang ay patay na ang aswang na yun ngayon dahil sa tindi ng ipinatama akong tigal po sa kanya. Kahit na nahihirapan si Jun, ay dali-dali siyang tumayo at niyakap ang kapatid niyang si Kaloy bilang tanda ng pasasalamat sa kanyang pagkakaligtas. Kinaumagahan, habang naglalako ng kamoting tinda ang magkakapatid, ay naulinagan ng mga ito ang tungkol sa aswang na nakasagupa ni Kaloy. Ayon sa kwento ng bali-balita, ay natagpuan daw sa palayan ang bangkay ng aswang. Mukha daw naudlot ang pagpapalit nito ng anyo bilang isang tao dahil mabalahibo pa rin at napakaitim pa ng ibabang bahagi ng nilalang nung natagpuan ng mga magsasaka roon. Laslas ang leeg, putol ang dila at may napakaraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito na siyang ikinamatay ng nilalang. Ayon sa mga taong barangay ay hindi posibleng taga-ibang lugar ang bangkay dahil walang nakakakilala rito sino man sa baryo nila. Napangiti naman ang mga kapatid ni Kaloy, lalong-lalo na si Boyet, nang marinig ang kwento. Nalingid sa kaalaman ng lahat ay si Kaloy ang tumalo at pumatay sa salot na aswang na yon matapos nitong biktimahin ang kanyang kapatid na si June na nagpapagaling pa sa kanilang bahay. Mabilis na lumipas ang ilan pang mga araw at hindi na namalayan ni Kaloy na halos 3 linggo na rin pala ang nakalipas mula nang huli silang magkita ni Tatang Marcelo. Inisip niyang dumaan sa bahay nito, ngunit wala siyang naabutan doon. Kaya naman, inisip niya kung kumusta na kaya ito at kung nasa maayos ba ang lagay ng kanyang maestro. Isang araw, habang naglalako ng gulay si Kaloy, ay hindi niya sinasadyang mapadaan sa bahay ni Tatang Marcelo. Kaya naman, nung makita niyang bukas ang mga bintana ng bahay, ay kumaripas siya ng lakad upang tignan kung naroon na ang kanyang maestro Marcelo. Ngunit sa hindi inaasahan, ay ang asawa at dalagang anak nito ang inabutan niya sa loob. Tinanong niya ang butihing may bahay ng maestro kung bakit hindi nila kasamang bumalik si Tatang Marcelo. Ngunit imbis na tumagon ang ale, ay bigla na lang bumuhos ang luha nito sa mga mata. Naguguluhan man sa nangyayari, ay niyakap ni Kaloy ang ale, tsaka sinubukang usisain kung ano nga ba talaga ang problema.
Dahil sa tindi ng emosyon ng asawa ni Tatang Marcelo, ay nahirapan itong huminga dahilan ng pagkatumba nito. Mabuti na lang at naroon si Kaloy, kaya nasalo niya ang ali. Tsaka niya ito inupo. Umusal din siya ng isang buhay na salita at inihip niya ito sa muka at noo ng ali. Matapos niyang gawin yon, ay huminga ng ubod lalim ang ali bago muling nagmulat ng mga mata. Dali-dali din siyang inabutan ng tubig ng kanyang anak upang inumin. Habang lumalagok ang ali at iniihipan ni Kaloy ang bumbunan nito upang kumalma at ipaglubay ang nararamdaman nitong bagabag. Sa puntong yun ay nagkwento ang isa sa mga anak ni Tatang Marcelo na si Larry. Ayon dito ay nawawala daw ang kanilang ama. Ayon sa kapatid nitong si Capoldo na kasama niyang tumugis sa aswang na nanggugulo sa kanilang lugar, partikular na sa pamilya ng anak nitong naninirahan sa lugar na yon. Sinubukan pang alamin ni Kaloy ang ilan pa sa mga detalye, ngunit wala nang naibigay na impormasyon ang anak nito sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Kaloy at bahagya siyang nabingi dahil sa pag-aalala sa kanyang maestro. Kaya naman, may kung anong sumiklab sa kanyang damdamin upang magpaalam siya sa pamilya ni Tatang Marcelo at dali-dali siyang umuwi sa bahay nila. Pagpasok niya sa bahay ay nagmano siya sa kanyang mga magulang at nagpaalam sa kanila na kung maaari ay mawawala muna siya ng ilang mga araw. Tsaka niya na ikwento ang pagkawala ni Tatang Marcelo. Nang una ay ayaw pang pumayag ng mga magulang ni Kaloy dahil alam nilang masyadong delikado ang gagawin niya. Ngunit nang ipaliwanag niya ang kanyang saloobin, ay naintindihan naman nila ito at kalaunan ay pumayag na rin. Siniguro rin naman ni Kaloy na hindi siya pababayaan ng amang nasa langit at ng kanyang kasanggang Anggitay. Tiwalang-tiwala kasi si Kaloy sa mga karunungan na meron siya, lalong-lalo na sa mutya niyang tangan. Matapos siya mag-impake ng mga gamit na dadalhin, ay muli siyang bumalik sa bahay ng maestro upang alamin ang ilang detalye kung saan ito nagpunta at kung saan matatagpuan ang sinasabi nilang kapatid nito na huli niyang nakasama. Kahit alam ng pamilya ni Tatang Marcelo na delikado ang gagawin ni Kaloy, ay sinubukan rin nila itong pigilan. Ngunit nang makita nila sa mukha ng binata ang pagiging seryoso at ang determinasyong mahanap si Tatang Marcelo, ay sinamahan siya ng isa sa mga anak nito upang matuntun ang huling pinuntahan ng ama. Nang makarating sila sa Cagayan, ay nahirapan silang matuntun ang lugar kung saan matatagpuan si Capoldo. Halos lahat ng antingero at albularyong naroroon ay sinubukan na nilang pagtanungan, ngunit wala silang nahagilap na impormasyon dito. Nang wala na talaga silang paraan kung paano matutunton si Capoldo, ay humanap si Kaloy ng tahimik na lugar at umusal ng isang maikling dasalin bago binigkas ang pangalan ng kanyang Anggitay. Nang lumitaw sa harapan ni Kaloy ang Anggitay, ay sinubukan niya itong hinga ng tulong at hindi naman siya nito binigo. Gamit ang gitara nito ay tumugtog ito ng isang musika na tanging si Kaloy lamang ang nakakarinig. Hindi pa natatapos ang pagtugtog ng nilalang ay may dumapo ng isang maliit na ibon sa balikat ni Kaloy at tumuka-tuka ito ng ilang ulit. Sa kanyang isipan ay nagsalita ang Anggitay at ipinaliwanag ang kakayahan ng ibong yon bago naglaho na parang bula. Lubos naman ang pasasalamat ni Kaloy sa kasangga bago muling bumalik sa kasamang si Larry. Gamit ang ibong tagkaro ay sinundan nila ito kung saan tutungo. Halos ilang oras din nila itong sinundan hanggang sa makarating sila sa isang masukal at liblib na lugar sa itaas ng bundok kung saan naroon ang isang maliit na kubo. Matapos na humuni ng ilang ulit ang ibon, ay doon na ito lumipad at nawala sa kanilang paningin. Sa bungad ng pintuan ng bahay kubo ay lumabas ang isang sugatang matanda na paika-ikang naglalakad. Kaya naman, agad nilang nilapitan ito upang tanungin. Nag-aalangan pa ng una ang matanda,
Ngunit nung mamukaan niya ang anak ni Tatang Marcelo na maestro ni Kaloy, ay niyakap niya ito at nagsimulang humagulgol sa kanila. Pinakalma muna nila ang matanda at nang tumigil ito sa pag-iyak, ay inimbitahan niya sila Kaloy na manuluyan sa loob dahil daw hindi ligtas kung sa labas sila mag-uusap. Hinayaan nilang magkasama na magkwento si Kapoldo sa kung ano nga ba ang nangyari at kung bakit humantong sa pagkawala ni Tatang Marcelo ang isang madaling misyon na pagtugis sa isang grupo ng mga ordinaryong aswang. Dito sa lugar ng Cagayan, naninirahan ang kaisa-isa kong anak na babae at ang pamilya niya. Dahil taga rito sa Cagayan, yung pamilyang napangasawa niya. Nung magbuntis ang aking anak, ay hindi na sila pinatahimik ng grupo ng mga aswang sa lugar. Kahit na marunong sa espiritual ang aking manugang, ay tila hindi natatakot ang mga aswang na kanyang nakakasagupa. Kaya naman, humingi na ito ng tulong sa akin. Nung una ay kaya-kaya namin ang mga aswang sa lugar. Ngunit na kinalaunan, padalas na ng padalas ang insidente ng pagparoon ng mga aswang. Maging yung mga pangontrang ginagawa ko ay wala na ring silbi sa kanila. Kaya naman, humingi na ako ng tulong sa Manong Marcelo. Dahil siya ang mas malakas at may kakayahang tumapat sa mga aswang na yon. Nang makarating naman dito si Manong, ay tinugis namin dalawang aswang na umaaligid dito sa bahay. Isa-isa namin silang inubos hanggang sa ilang araw na naging tahimik ang aming pamumuhay. Inakala namin na magtutuloy-tuloy na ang katahimikan yun, ngunit mali pala kami ni Manong. Isang gabi, habang nag-iinuman kami, ay may lumapag na mga aswang sa bakuran namin. Nawasak nila ang pangontra at proteksyong ginawa ni Manong, tsaka sila sumalakay sa amin. Napilitan kami makipagsagupa ni Manong sa mga aswang na yon. Habang nakikipaglaban, ay napansin namin na mula sa pulutong ng mga aswang ay lumabas ang isang kauri nila na tila baka kakaiba ang itsura at wangis. Ramdam na ramdam din namin ni Manong ang lakas ng aura nitong pinapakawalan, dahilan upang mangamba kami sa aming kaligtasan. Nagtumayo na ang aswang na pinakamalaki sa lahat. Aba, ganun na lamang ang takot namin ni Manong nang malaman namin na ang aswang pala na yon ay isang tigbawak. Saad nito sa kanila. Ano? Tigbawak? Anong klaseng aswang po yun? Ang tigbawak ay ang pinakamalakas sa kanilang angkan na may ahalin tulad sa isang gabunan. Ngunit ang kaibahan lamang nito ay may kakayahan itong mang-alipin ng mga itim na engkanto at maligno na siyang ginagamit nilang tagabantay kung umaga dahil natutulog ang mga ito sa ilalim ng lupa upang hindi matunton ng kahit na sino. Paliwanag ng matanda sa kanilang dalawa. Nang makaharap namin ang nilalang, ay nahirapan kami ng lubos dahil sa mga alaga nitong engkantong itim. 2 engkantadong aso ang aking nakalaban, habang si Manong naman ang humarap sa tigbawak. Nang maramdaman namin ni Manong na hindi kami magtatagumpay sa grupong yon, ay pinatakas niya kami ng aking pamilya. Ayoko man ay wala na akong nagawa, kundi sumunod na lang sa kanya. Habang tumatakas kami sa lugar, ay inutusan pa ng tigbawak ang kanyang mga kauri na habulin kami. Ngunit naglagak na ako ng orasyon ng sabulag o pambulag upang hindi na nila kami masundan at mahabol. Yun ang huling beses ko nakita si Manong Marcelo. Sinubukan ko siyang hanapin at balikan sa lugar, ngunit wala siya roon. Kaya naman ako nagtatago dito sa bundok ay dahil nabalitaan kong may grupo ng mga aswang ang naghahanap sa akin. Sa katunayan nga, yung pamilya ko, pinalipat ko na lang ng tirahan dahil natatakot akong balikan sila ng mga aswang na aming nakaharap. Hindi baling ako na lang, wag lang ang pamilya ng aking kaisa-isang anak. Dali ang lumapit si Kaloy sa matanda at hinimas-himas nito ang kanyang likuran at pinakalma ang matanda. Huwag po kayo mag-alala, Kapoldo. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang mahanap po si Maestro Marcelo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya. Sa puntong yon ay niyakap na rin siya ni Kapoldo at ipinangako niyang tutulong din ito sa paghahanap kasama si Larry. Bagamat ito ang unang laban ni Kaloy sa grupo ng mga aswang na kanilang tinutugis, ay kinabiliban siya ng 2 kasama
dahil wala man lang itong nararamdamang kaba o takot. Kaya naman, lalo silang naging kumpiyansang mahahanap si Tatang Marcelo. Sinubukan ni Kaloy na tawagin ang kanyang kasanggang Anggitay upang tanungin sana kung buhay pa ba si Tatang Marcelo, ngunit hindi ito makatugon dahil hindi nito masagap ang aura ng matanda. Kahit na ganun ang sinabi ng Anggitay ni Kaloy, ay hindi siya nawalan ng tiwala sa kanyang sarili at sa mga kasama. Ilang araw silang naghanda para sa paparating na laban. Ikinarga na ni Kaloy ang mga dekalibre niyang orasyon at sumpang gagamitin, habang si Capoldo naman ay nagpondo ng lakas sa kanyang Tres Pico Roma. Habang si Larry naman ay inuorasyonan ang mga gagamitin niyang sandata upang lalo itong mapalakas at makasabay sa kilos ng mga nilalang ng dilim. Nang makasiguro sila na handa na at kumpleto na ang mga gamit na kanilang kakailanganin, ay binalikan nila ang baryo kung saan daw nakalaban ng magkapatid ang mga aswang. Hindi pa nakakalapit ang grupo ni Kaloy sa arko, ay may 4 na anyong aso na silang nakitang papasugod sa direksyon nila. Dali-daling binunot ni Capoldo ang kanyang tabak, habang buntot pagi naman ang kay Larry, at saka sila nakipagsabayan sa mga aswang. Hindi muna sumugod yung dalawa sa 4 na aswang at nakiramdam muna sa paligid. Nang makita nilang walang armas na hawak si Kaloy, ay ito ang kanilang inatake. Ubod ng bilis ng nilalang na sinalakay si Kaloy sa pag-aakalang kakayanin nila ito, ngunit gano'n na lamang ang kanilang pagkabigla. Dahil nang atakihin nila ito, ay sinakal lamang sila ng binata gamit ang tig-isang kamay. Sinubukan pang pagkakalmutin ng dalawang yon ang kamay ni Kaloy, ngunit hindi ito tumatagos sa kanyang pambakod, at sa halip ay parabang nasusunog sila dahil divino ang bakod na gamit ni Kaloy na siyang panlaban sa tulad nilang alagad ng dilim. Ubod ng lakas na atungal ang pinakawalan ng mga aswang na yon bago sila binalian ng leeg ni Kaloy nang walang kahirap-hirap. Nang makita ito ni Larry at ni Capoldo, ay gano'n na lang ang kanilang pagkabilib sa kanyang ginawa. Lalo na nang lumitaw sa dibdib nito ang kanyang mahiwagang mutya ng Anggitay. Kumikinang ito na kulay berde at napakaliwanag sa mata, kaya naman nagawa nitong masilaw ang mga aswang nilang katapat, dahilan upang matalo nila ito. Naputulan ni Capoldo ng ulo ang katunggali, habang si Larry naman ay nahagupit ng isang matindi ang likod ng aswang, dahilan upang maging abo ito. Sa puntong yun ay padami ng padami ang mga sumusugod sa kanilang mga aswang. Kaliwat kanan ang mga nakakalaban nila, ngunit nagagapi naman nila ang mga ito dahil sa lakas na kanilang taglay. Habang nakikipagpambuno ang grupo ni Kaloy, ay may bumagsak na iilang aswang mula sa himpapawid at dali-dali silang sinalakay. Dahil sa bilis ng pagkilos ng mga ito, ay nahakop ng 2 aswang si Larry at naiangat sa ere ng ilang metro. Agad na tinawag ni Kaloy ang kanyang kasanggang Anggitay. 2 magkasunod na sibat ang pinakawalan ng kasangga ni Kaloy matapos nitong lumabas galing sa liwanag. Agad na tinamaan ng mga sibat ang 2 aswang na may daladala kay Larry. Nabitiwan nila ito sa ere, ngunit hindi naman napuruhan sa pagbagsak dahil sa isang puno siya dumausdos pa ibaba. Nang makatayo ang binata, ay muli na naman itong nakipagsagupa kasama si Capoldo na unti-unti nang nakakaramdam ng pagod. Huwag kayong mabahala! Kakampi natin ang Diyos! Kaya magagapi natin ang lahat ng ito! Nakakapanindig ng balahibo ang sumunod na tagpo nang makita ni Capoldo at Larry na butas ang dibdib ni Kaloy at may nakalusot na itim na kamay dito. Sa likod niya ay naroon ang kakaibang uri ng aswang at ito ay yung sinasabi nilang tigbawak. Tuwang-tuwa itong nakikita na unti-unting bumabagsak si Kaloy, tsaka nito dinukot ang kanyang kamay mula sa pagkakatarak sa dibdib ng binata. Ikaw pala ang tinutukoy ng tampalasang si Celo na disipulo niyang magliligtas sa kanya. Pwes, isasama na kita kung nasaan ang iyong guro.
Nakakatakot na sigaw ng pinuno ng mga aswang. Pagbunot ng kamay ng tigbawak sa dibdib ni Kaloy, ay dali-dali niyang binuhat ang katawan nito. Sabay initya ito ng ubod lakas papunta sa mga kasama. Mabuti na lang at nasalo siya ni Larry, kaya hindi ito napuruhan sa pagbagsak. Habang nakikipaglaban ang anggitay ni Kaloy, ay hindi nito maiwasang mapatingin sa kasama dahil alam nitong napuruhan si Kaloy at kung hindi siya gagawa ng paraan ay maaari itong mamatay anumang oras. Natataranta na si Larry habang kapit-kapit ang kamay ni Kaloy at sinasabihan na huwag bibitaw. Tumayo naman si Kapoldo at sumigaw ng ubod lakas. Sa mga oras na yun ay ibinubuhos na ng matanda ang kanyang pondong naipon bago sumugod sa 7 aswang na kalaban niya kanina. Nagpahid si Larry ng mga luha bago umusad ng orasyon, saka sumugod din sa mga aswang na kalaban ng tiyo Poldo niya. Isang suntok na malakas ang tumama sa sentido ni Kapoldo, dahilan upang mawalan ito ng malay. At nung makita ito ni Larry, ay siya naman ang sinugod ng tigbawak. Isang malakas na suntok ang kumonekta sa dibdib ng binata, dahilan upang hindi na siya makagalaw at makahinga. Nang matumba siya sa lupa at nakita niyang pinagpipiestahan ng mga aswang ang katawan ng kanyang tiyo at ng kasamang si Kaloy, napaluwa na lang si Larry habang unti-unti nang tinatanggap ang mapait na kapalarang sasapitin nila sa kamay ng malakas na pinuno ng mga aswang. Nang sa pagpikit niya ay may tila narinig siyang isang matamis na musikang kung saan nanggagaling. Ilang segundo niya itong pinakinggan nang bigla siyang makaramdam ng ginhawa sa kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay gano'n na lang ang kanyang pagkamanga, dahil yung mga aswang na kanilang kalaban ay nagkakagulo at nakatakip ng mga tengang dumudugo dahil sa musikang kanilang naririnig. Nang sipati ni Larry ang kanyang mga sugat, ay talaga namang napangiti na lang siya. Muling dinampot ang gamit nitong buntot pagi. Ganun na lang ang galak niya nang makita si Kaloy na bumabangon pati ang tiyo Poldo niya. Dali-dali niyang nilapitan ang dalawa at kinamusta. Duguan man ang dibdib ni Kaloy, ay unti-unti itong naghihilom dahil sa musikang tinutugtog ng kanyang kasanggang anggitay. Pare, akala ko yun ang katapusan natin. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na hindi tayo pababayaan ng amang nasa langit at ang aking kasanggang anggitay? Magtiwala lamang tayo sa kanila at magagawa nating matalo ang malakas na tigbawak. Nang tumigil sa pagtugtog, ay humingi ng paumanhin ang kanyang kasangga na anggitay dahil umuubos pala ng malakas na enerhiya ang musikang nililikha niya para mapagaling lamang ang grupo nila. At dahil nasa sukdulan na ang panghihina ng anggitay, ay unti-unti itong nawala sa kanilang paningin. Maraming salamat, kaibigang anggitay, dahil hindi mo kami pinabayaan. Huwag ka mag-alala, dahil kami na ang bahala magmula ngayon. Mula sa madilim na sulok ay lumabas ang mga engkantong aso ng tigbawak na tumalo kay Poldo. Nung mga pagkakataong yun, ay si Larry naman ang humarap sa mga yon at nakipagpambuno. Muling nagkarga ng mga orasyon at buhay na salita si Kaloy bago nakipagsabayan sa tigbawak. Kada suntok niyang binibitiwan ay halos dumadagundong sa buong kapaligiran, ngunit katakatakang sinasalo lamang yon ng tigbawak. Kaya naman, nagpalit ng estratehiya si Kaloy. Kung di niya kaya ng pisikal na lakas ang tigbawak, ay dinaan niya ito sa mga buhay na salita at tigalpo, at hindi nga siya nagkamali. Dahil nang subukang kargahan ni Kaloy ng isang mataas na uri ng buhay na salita ang kanyang kanang kamay, at ipinansuntok niya dito, ay tila ininda ito ng tigbawak, dahilan upang mapaluhod ito sa lapag at bumulwak ang dugo. Muling inulit ni Kaloy ang ataking yon, ngunit nakaiwas na ang tigbawak sa pagkakataong yon at nagawa siya nitong masipa. Ilang pulgada ang inatras ni Kaloy, ngunit hindi naman niya yon ininda. Ngunit nang mawala ang focus niya sa laban, ay sinundan ng aswang ang atake ng isang pagsaksak
gamit ang matalas nitong kuko. Didikit na sana sa dibdib ni Kaloy ang kamay ng aswang nang bumulwak ang dugo nito sa bibig na siyang ikinagulat nilang dalawa. Nang ibaba ng aswang ang tingin sa kanyang dibdib, ay nakita nito na nakatarak doon ang tabak ni Kapoldo. Bagay lang sa'yo yan! Ganti ko yan sa ginawa mo sa aking kapatid! Saad nito habang tumatangis. Agad na napaluhod ang nilalang dahil sa hindi niya inaasahang atake mula sa matanda. Pagbatak ni Kapoldo ng tabak sa dibdib ng aswang, ay siya namang pagtagpas ni Kaloy sa ulo nitong lumipad ng ilang metro dahil sa lakas. Nangingisay pang bumagsak sa lupa ang katawan ng aswang bago bumulwak ang napakaitim nitong dugo at napakabaho. May kung ano ring nagsilabasang insekto at hayop mula sa katawan nito na sinunog naman ni Kaloy gamit ang orasyon ng banal na apoy ng langit. Matapos na mapatay ni Kaloy ang tigbawak, ay bigla na ring naglaho ang dalawang asong engkanto na kalaban ni Larry. Muntik na ako dun Kung tumagal pa ng 5 minuto ang aming laban, ay paniguradong mapapatay na ako ng mga nilalang na yon. Saad nito habang hinihingal. Nang makita ng mga aswang na patay na ang kanilang pinuno, ay nagkanya-kanya na sila ng takas habang kung saan-saan nagsisuot ang iba. Agad na dinakma ni Kaloy ang isang aswang at isa-isa niyang binali ang mga braso at binti bago inalam kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa maestro niya. Ayon sa isang aswang, ay patay na raw pala talaga ang kanyang maestro, ngunit hindi sa kamay ng sino man sa kanila. Nung mga panahong nadakip daw ito ng mga kasamahan nila, ay pinili na lang daw nitong magpatiwakal kaysa mapatay ng kanilang pinunong aswang. Hinigop din daw ng pinuno ang kaluluwa nito bago ipinakain sa mga kasama niya ang bangkay. Ganun na lang ang paghihinagpis nilang magkakasama nang marinig ito sa aswang. Nakalaunan ay pinugutan din niya ng ulo. Sa pag-uwi ni Kaloy at Larry, ay dala nila ang malungkot na balita sa kanilang mga pamilya. Ngunit hindi ito naging rason upang tumigil ang buhay ni Kaloy dahil siya ang nagpatuloy ng naiwang panata ng kanyang maestro. Siya ang naging albularyo sa kanilang baryo. Gamit ang mahiwagang mutya ng Anggitay, ay marami siyang pinatunayan sa mga kababaryo at naisalbang buhay. Kaya naman, tinagurian siyang pinakamalakas na batang albularyo sa kanilang bayan. Huwag ka naman laban!